When the Lord Jesus was here, He was filled with compassion, looking upon all the people. Mga kapatid, yan ang caregiver. Si God ang una na nag-express nito. At of course, ang commitment ni God na kahit pang anong mangyari, tayo ay sasamahan niya at hindi iiwanan ni pababayaan man. And as I have mentioned, God is the original caregiver. Siyang original na caregiver. At ito ay karanasan mismo sa bansang ito, Old Testament pa lang. Wala pang mga Pinoy na narito. Wala pang mga Pinay na narito. Pero meron ng caregiver sa Israel nung time na yon at naranasan ni David. At si David ay nagdeklara, Psalm 23 verse 1 to 3. Shall we read all together? Ready, go? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Mga kapatid, nung time na yon, ang nagamit ni David na paghalintulad sa Diyos ay ang shepherding. Dahil yun ang ginagawa niya, shepherd siya. Pero nung time na yon, hindi pa uso ang caregiver. Kasi wala pang mga Pilipino sa lugar na to. Pero mag-alaga ng mga tupa, meron na. Mga kapatid, kung si David siguro buhay ngayon, ay baka ang Psalm 23 ay maging iba. The Lord is my caregiver. Baka yun ang kanyang deklarasyon, the Lord is my caregiver. I shall not want. Mga kapatid, ang gawain ng caregiver ay naranasan ni David na ginawa ni God sa kanya. Ang care ay naranasan niya. Mga kapatid, actually series ang message na ito, kaya huwag kayong maa-absent. Kung physically hindi nyo kayang pumunta rito, abangan nyo sa online dahil may karugtong ito. Ang umpisa sa ngayon muna, God as a caregiver. Siya na unang nag-express ng work ng mga Pinoy dito sa bansang ito ay ang God ang unang gumawa. At karanasan ni David, kung ating titingnan, isa-isahin natin, bilang caregiver, mga kapatid, si God ay nag-establish ng relationship. You can never succeed in your work kung hindi kayo mag-establish ng relationship sa inyong inaalagaan. Si God ang unang gumawa niyan nung inalagaan niya si David. Bakit? Batang-bata pa, minor pa, hindi pa dapat nagtatrabaho, pinagtrabaho na ng ama. Pero si God ang nagbigay ng care sa kanya. Ano ang sabi niya? The Lord is my. Kung papansinin niyo, my. Hindi yung the shepherd. The Lord is the shepherd, ibig sabihin, para sa lahat. Pero naranasan ni David very personal. The Lord is my shepherd. Personal na naranasan niya na ang God na naglikha ng langit at lupa ang nag-aruga sa kanya. May relasyon na na-establish. Minsan, pag nagta-travel ako, lalo na noon nung nag-ikot ako dito sa buong Israel when the Lord instructed me to pray for all the regions, 7 ang regions, pinuntahan ko yung mga capital. Habang ako'y nagbabiyahe, lalo na yung malayo na sa city, malayo sa Jerusalem, malayo sa Tel Aviv, medyo parang remote areas na, ay may mga shepherd akong nakikita na nag-aalaga. Maraming tupa na sumusunod sa kanila. At habang nakikita ko sila, nasa train ako, nakatingin ako sa bintana, I started to just have that flashback of David. That shepherd could have been David. Si David, mag-isa lang siya. Andun sa malayo, mag-isa lang siya. Yung mga tupa sumusunod sa kanya. Wala siyang friends. Wala siyang kasama. Mag-isa siya. Mainit yung araw nung time na yon. Andun siya, nakabilad sa init ng araw. Yung mga tupa sumusunod sa kanya. Naglalakad sila. He was alone. Pero mga kapatid, bagamat alone si David nung time niya, may na-develop na relationship. The Lord is my shepherd. Ang relationship niya with God ay na-establish. God in Psalm 23 verse 1 letter A started to have that relationship. Naramdam ni David na kilalang kilala siya ni God, known siya ni God.
kilala ako ni Lord. Kaya nga, He is my shepherd.